Mahal? Gusto mo bang makita ang bagong set ko? Gusto? Hoy, nasaan ang order kong pagkain? Malapit na talaga. Aray, Paano ka ba nagmamaneho? pasensya na. Kasalanan ko itong lahat. Pero huwag kang mag-alala, babayaran kita. Delivery rider? Ang ganda. Ang aking mahal, malamang abala pa rin sa pagde-deliver ngayon. Huwag mo nang bayaran. Umalis ka na. Umalis ka na, binata. Huwag mo nang bayaran. Mag-ingat ka sa pagmamaneho sa susunod. Hala, hindi pwede. Ano na naman ang gusto mo? Hindi, wala akong pera ngayon. Bigyan mo ako ng contact number mo. Kapag nakapag-ipon na ako, babayaran ko kayo. Sa panahon ngayon, bihira na ang mga binatang may pananagutan tulad mo. Ganito na lang, naghahanap ng tao ang kumpanya namin ngayon. Subukan mong mag-apply. Dati kang delivery rider. Oh, Isang delivery rider lang. Nangahas pang mag-apply dito sa kumpanya namin. Wala kang pakialam. Nakakatawa ka. sa tingin ko, sa aking edukasyon at diploma, hindi naman masyadong mataas ang hinihingi ko para lang sa posisyon ng assistant. Graduate student ka? Nagde-deliver ka ng pagkain? Yang diploma mo, hindi ba gawa-gawa lang yan? Umalis ka na. Huwag mo akong sayangin ng oras. Hoy, ikaw! Anong nangyayari? Presidente, bakit po kayo nandito? Siya yun. Siya yun. Kumusta na ang paghahanap ng assistant? Nag-i-interview pa po. Malapit na po tayong makahanap. Maganda itong isa. Yefeng. Pwede ka bang magsimula ngayon? Pwede. Presidente, isa lang siyang delivery rider. Anong karapatan niyang pumasok sa kumpanya natin? Ito ba ay kumpanya ko o kumpanya mo? At saka, ano naman kung delivery rider? Bilang isang HR, hindi mo dapat hinahamak ang mga aplikante. Bawas ang buong sahod mo sa buwang ito. Sumunod ka sa akin. Sige. I-triplicate mo ang mga dokumentong ito para sa akong. Kailangan mamayang hapon. Sige. Mahal, hindi ko akalain na makakapasa ako sa interview. Napakaganda ng boss ko. Pero parating na kasi mangot. Wala siyang ka-cute-cute mo. Maligayang bati, mahal. Maligayang bati, mahal. Pero ang boss mo ay isang napakagandang babae. Magseselos ako nito. Hindi naman. Ikaw lang ang aking mahal, ang aking Zixia. Yung boss na yon, parang laging poker face. Sino ang magkakagusto sa kanya? Bakit siya ganoon? Kaya mahal ha? Bakit siya ganoon? Kaya mahal, naapi ka ba o napahiya? Wala. Kakasimula ko lang kasi magtrabaho. Medyo kinabahan lang. Kung talagang hindi kaya, mahal, dito ka na lang magtrabaho sa kumpanya ko. Huwag kang mag-alala, aasikasuhin kita ng mabuti. Unang araw mo pa lang sa trabaho, tamad-tamad ka na agad. Hindi ako pwedeng maging palamunin. Kailangan kong magsikap ng husto. Kailangan ko ring mabayaran ng mga utang ko. Hindi ko pwedeng maging pabigat kay Zixia. Anong ginagawa mo? President, kung sasabihin kong hindi ko sinasadya, maniniwala ka ba? Tumayo ka na nga. Aray, nakasabit. Ang sakit. Presidente, huwag mong hawakan doon. Anong iniisip mo? Wag. Yung jacket ko, isa na lang to sa mga jacket ko. Ano? May reklamo ka? Hindi naman po. Papalitan naman yan ni Tito Chin mamaya. Bibigyan kanya ng bago. Ang malas ko ngayong araw. Anong tingin-tingin mo dyan? Titignan mo pa, bubunutin ko mga mata mo. At saka, kapag nahuli kitang nagse-cellphone sa oras ng trabaho, huwag ka nang mag-expect na papasukin ka. Sige po.
Kinilabutan ako. Akala ko pa naman, magiging babae na ako ngayon. Hi, honey. Bakit hindi ka nagre-reply sa messages ko? Ayaw mo ba sa akin? Hindi naman. Lalaki ako. Umaasa pa sa babae para makahanap ng trabaho. May pride din ako, no? Nako, parang sinusubukan niyo ang tibay ng loob ko. Huwag kang magbibiro sa akin. Takot ka lang makipagkita sa akin. Hindi mo ba gustong makita ng personal? Sandali, paatrasin mo nga yung tao para makita ko itsura niya. Akin na yan. Bigay mo na yan. Yung tumawag kanina, babae, di ba? Kuya, iakyat mo na lang sa akin yan. Okay na yon. Pwede na ba yan ngayon? Hindi pwede. Huwag na lang tayong magkita. Gusto mo bang mabulag? Pero itong black stockings mo, bakit parang pamilyar? Hindi. Aray. Presidente, mali ako. Wala na. Mabibiktima ako ng bibig kong ito. Oy. Ang ganda-ganda mo ngayon, Xiao Yun. Sino ang nagpabalik sa'yo dito? Ang bulaklak ay para sa maganda. Samahan mo akong kumain mamayang gabi. Chen Xiao, ano ang ginagawa mo rito? Siyempre, para makita ang aking nobya. Wala tayong anumang relasyon. Huwag kang magsalita ng ganyan dito. Magsalita ng ganyan? Pumayag na ang mga magulang mo. Ikaw, isang ulila, gustong mag-shift sa paggawa ng game company dito sa Baichuan City? Maliban sa akin, sino pa ang tutulong sa'yo? Kung hindi ako, sino pa ang pakakasalan mo? Huwag mong kalimutan, kung maglalabas pa kayo ng bagong laro, malapit nang magsara ang kumpanya ninyo. Ang bagong laro ng aming Shin High-Tech ay malapit nang i-launch. Huwag kang mag-alala. Kung magiging matagumpay ang paglulunsad, iyon ay hindi sigurado. Sa madaling salita, hintayin na lang natin. Eto. Hoy! Director Chin! Sino yang nagwawala? Katunggali ng kumpanya natin yan, si Chen Chao, ang presidente ng Sufeng Tech. Kahit malakas ang pondo ng kumpanya natin, pagdating sa teknolohiya, malayo tayo sa kanila. Kaya malaki ang pressure ng presidente. Honey, inapi ako. Honey, Anong inapi nangyari? ako. May isang masamang tao na gustong bilhin ang kumpanya ko at pinapakasalan pa niya ako. Ang sinasabi ni Zixia, ito ang sinabi ni Zixia. Paano kaya itong babaeng CEO na parang yelo? Ang pagkakahawig naman. Kaya naman, ito ay aking mahal na Zixia? Ito na lang ang pera ko. Ayaw ko ng pera mo kung ikaw. Ayaw ko ng pera mo kung talagang gusto mo akong tulungan. Kung gayon, puntahan mo ako. Wala akong bahay o kotse ngayon. Hintayin mong makapag-ipon ako ng sapat na pera, saka kita pupuntahan. May bahay at kotse. Ibibigay ko sa iyo ang bahay at kotse. Orihinal na larawan. 10M. Makakapunta ka na ba sa akin ng ganito? Ay naku, palagi kong hinuhulaan. Maganda ang kalagayan ng pamilya ni Zixia. Tingnan ang orihinal na larawan, 10M. Hindi ko inaasahang ganito kaganda. Gusto mo? Ayaw ko. Kung gayon, ito. Gusto mo ba ito? Ano ang tinitingnan mo? Hoy! Ano ang ginagawa mo? Akala ko naglalaway ka sa cellphone mo. Kaya pala tumitingin ka ng mga larawan ng magagandang binti. Ano bang alam mo? Ito ang aking kasintahan sa online.
Online love interest pa rin? Hoy, sa unang tingin, kumuha lang ng random na larawan sa internet. Oy. Hindi, ang iyong kasintahan sa online. Isang malaking taong taba na 300 gin, di ba? Di ba? Ang liit-liit mong katawan. Mag-ingat ka at baka maipit. Ang yaman ni Zixia. Nag-online dating pa rin. Hindi kaya? Talagang isang babaeng taba na 300 gin. Ay naku, tama na. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Sige, ako ang nagsasalita ng kung ano-ano. Huwag lang sa huli, maloko ka ng mayamang babae mo. Wala ka ng kahit brief. Ang aking Zixia, hindi kaya talaga siya isang 150 kilogong mataba? President, Ano ba ang gusto niyang gawin? Bakit pumasok sa opisina ko at bakit pa niya binuksan ang butones? Gusto ba niyang gumawa ng masama? Akala ko ba, gusto lang niyang takpan ako ng damit. Hindi ko inakala na napakagaanong tao niya. Kumusta na ang sitwasyon sa Shinhai Technology? Tama ang hula ninyo. Ginamit nga ni Suling yun ang bersyon na inalok natin. Yung laro na ayaw niya. Gumastos ng 2 bilyon para sa basurang laro. Si Suling yun nga, mahabang buhok ngunit maikli ang pangunawa, isang kaibig-ibig. Pakakasalan ko siya, saka lulupigin, mamana ang napakalaking mana, isasama ang Shinhai Technology. At ang aking pangarap na maghari sa industriya ng laro ng Baichuan City ay malapit ng matupad. Ayon sa pagsisiyasat, naghahanda rin ang Shinhai Technology na magdaos ng isang live performance para i-promote ang bagong laro. Live performance competition? Naghanap din ng maraming eksperto para mag-promote. Kavili-vili. Naisip pa niya ang trick na ito. Pero nandito ako, gusto niyang bumangon. Di. Panaginip lang yan. Kumusta na ang mga preparasyon? Director Chin. Handa na ang lahat ng kagamitan. Pero ang mga influencer na inimbita natin, wala pang dumadating. Hindi, Alas 9:30 na. Wala pa rin? Sige, kulitin mo. Go. kinulit na namin. Hindi sumasagot sa tawag. Scene zone lang ang mga mensahe. Mga backup na bisita? Wala ring dumating. Ngayon na, humanap ng bagong mga bisita. Hindi problema ang pera. Hindi ba dapat magsisimula na ang live streaming event? Bakit? Hindi pa rin nag-uumpisa? Ikaw ang may pakana nito? May ebidensya ka ba? Kasintahan ko? Ikaw, nasaan ang mga bisita? Wala pa rin? Mukhang hindi na sila makakarating. Ang event mong ito, mukhang hindi na rin matutuloy. Ano ba talaga ang gusto mo? Shen, Hindi ba't mga bisita natin ang mga yon? Bakit nasa panig ni Chen Chao? Mukhang ngayong araw, lahat ng ating mga bisita ay nasa panig ni Chen Chao. Kahit sino pa ang imbitahin nyo, basta sabihin ko lang, hindi sila maglalakas loob na lumitaw sa event mo. Pag hindi natuloy ang event na ito, ang kumpanya nyo ang magiging katatawanan ng industriyang ito. Sino pa ang maglalaro ng laro nyo? ano ba talaga ang gusto mo? Simple lang ang gusto ko. Pakasalan mo ako. At tutulungan kitang maituloy ang event na ito. Kung ayaw mo, pwede rin. Pero bukas, sa oras na ito, ang balita tungkol sa pagkabigo ng bagong laro ng Shinhai Tech ay lalabas na sa mga pangunahing balita ng lahat ng media. Pagdating ng panahon, konting kilos lang, ang Shinhai Tech ay magiging akin na, aking mutya. Oy, cute. Ikaw, Presidente, marami tayong inimbitahang panauhin. Hindi ako naniniwala na walang darating sa kanila. Pupunta ako ngayon para maghanap ng tao. Maghanap ng tao? Sige, maghahanap ka ng tao, di ba? Uupo lang ako rito ngayon. At titingnan ko kung sino ang mahahanap mo. Chen Chao, pinapayuhan kitang huwag mong abusuhin ang sitwasyon. Hindi lang kita gustong abusuhin. Gusto pa kitang pagsilbihan. Basta't pumayag kang maging asawa ko at maging mabuting may bahay at ina sa bahay, ipinapangako ko na gagawin kong pinakamalakas na subsidiary ng aking kumpanya, ang Shinhai Tech. Gusto mo akong pakasalan at ninanais mo pang agawin ang kumpanya ko. Panaginip lang yan. Siya. Kung ganoon, hintayin mong magbagsak ang kumpanya mo. Oy, ano? President, sa ating official website, maraming troll ang nagsisira ng imahe natin. Bumagsak na ang halaga ng ating stocks. Ano? Bumagsak na ang halaga ng stocks? Mukhang malapit nang magwakas ang kumpanya ninyo. Suling yun, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Parehong kondisyon kanina.
Basta't pumayag ka sa akin, tutulungan kitang ituloy ang promotion event na ito. Sa huling pagkakataon, sasabihin ko sa iyo, hinding-hindi. Siya, mabuti. Talagang karapat-dapat kang maging babae para sa akin. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Chen Chao, CEO ng Sufeng Tech. Narito ako ngayon bilang kinatawan ng kumpanya upang hamunin ang Shin High-Tech. Ang taong katabi ko ay si Su Lingyun, ang may hawak ng kapangyarihan sa Shin High-Tech. Sinasamantala niya ang pagkakataon para magpropaganda. Gusto niyang lubusan tayong talunin. Kung ganoon, hindi ba tayo pwedeng tumanggi sa hamon? Hindi ganoon kasimple. Kung tatanggi tayo, ibig sabihin ay aminin natin sa buong mundo na hindi tayo kasing galing ng Sufeng Tech. Kung mangyari iyon, lalong babagsak ang halaga ng stocks natin, posibleng mag-crash, at direktang magdulot ng pagbagsak ng kumpanya. Ganoon pala kabigat? Ginugulo mo ba ako? Bakit? Takot ka ba? Kung ganoon, maaari ko bang isipin na ang Shin High-Tech ay sumusuko na sa akin? Si, tinatanggap ko ang hamon mo. Mabuti. Gusto kong makita kung sino pa ang maglalakas loob na tumulong sa inyo. Honey, please. Pasensya na. Zixia, Mahal, bakit bigla kang tumawag sa akin? alam ko, kahit medyo biglaan, pero kailangan ko talaga ng tulong mo ngayon. Sige, sabihin mo. Hindi mo nga tinanong kung ano? Kapag nagsalita ka, tiyak na importante iyon. Sabihin mo sa akin kung ano ang maitutulong ko. Yung, nandito ako sa Baichuan City Grand Hotel. Kailangan ko ng makakalaban sa Sufeng Tech. Game Master. Ang gaming skills mo. Ang pinakamaganda na nakita ko. Kaya gusto ko sanang humingi ng tulong mo. Sufeng Tech. Ang sinasabi mo ay yung Sufeng Tech at Shin High-Tech. Labanan na nagdeklara ng giyera. Mahal, paano mo nalaman? Hindi ko inakala. Zixia ay may kinalaman sa Shin High-Tech. Shin High-Tech ay may problema. Pero kapag lumabas ako, Zixia makikilala ako. Anong gagawin ko? Hindi pa ako handa. Hintayin mo ako. Tinatanggap ko ang hamon mo. Kaagad, may tao na darating para kumatawan sa aming Shin High-Tech and tumanggap ng hamon. Lahat ng kilala sa Baichuan City, Game Masters, ay binili ko. Sino sa kanila ang maglalakas loob na tulungan ka dito? Huwag kang mag-alala. Papunta na siya. Hindi ba? Nakahanap ng cute para lokohin ako? Siya ang pinakamagaling na nakita ko. Siya. Titingnan ko kung sino siya. Batas ng komunidad. Kapag tinanggap ang hamon, hindi mag-login sa loob ng 10 minuto, ay automatic na pagtanggap ng pagkatalo. Countdown. 5, 4. Huwag kang magmadali. Nandito na ako. Huwag kang magmadali. Nandito na nga ako. Nakarating ka rin. Bitawan mo. Si Su Lingyun, ang daming babaeng gustong umakyat sa kama ko. Umaabot na hanggang France. Bakit ka kumuha ng isang taong hindi maipagmalaki? Tigilan mo ang kakulitan. Maghanda ka na sa pagkatalo. Sino ka? Isang taong nagtatago, hindi alam kung saan galing, at walang pangalan. Nangahas ka pang hamunin ako? Talagang wala kang alam sa sarili mong kakayahan. Xiao Yun, tingnan mo ang mga taong kinuha mo. Anong klaseng mga tao ba yan? Isang gwapong lalaki lang naman. Pinapayuhan kita. Magsumikap ka na lang na sumuko. At pakasalan mo ako ng maayos. Ako lang ang makakapagbigay sa'yo ng kaligayahan. Tigilan mo ang kakulitan. Kahit na mabankrupto ako, hindi pa rin kita papayagan. Hoy, kung susuko ka ngayon, baka payagan kitang makaligtas. Kung hindi, kapag natalo ka sa isang babae, huwag kang umiyak. Ano pa bang sasabihin mo? Kung may kakayahan ka, labanan mo ako. Sige, laban. Sandali. Boring lang kung ganito. Magdagdag tayo ng pusta. Kung mananalo kami, ang 40% ng shares mo, ililipat mo sa akin. Paano kung kami ang manalo? Kung kayo ang manalo, ang copyright ng aming pangunahing laro, ibibigay ko ng libre sa inyo. Pumapayag ako. Presidente, 40% ng shares ito. Kapag natalo tayo, mapupunta na sa kanya ni Chen Chao ang kumpanya. Naniniwala ako sa kanya. Bakit niya ako tinitignan ng ganoon? Tigilan na ang kakulitan, magsimula na tayo. Imposible to! Hindi! Isang galaw lang, natalo mo na ako. Gumamit ka ng cheat. Hindi ako naniniwala. Ulitin natin. Kung ayaw mong maniwala, ulitin natin. Presidente, may problema. Pabor na ngayon sa Shin High-Tech ang opinyon sa internet at bumababa na ang stock natin. Tama na, tumigil ka. Hindi pa ako talo. Ulitin natin. Hindi ka pa ba nahihiya? Umalis ka.
Sandali. G-Chen, huwag mong kalimutan ang usapan kanina. Ang laro ng kumpanya ninyo ay sa Shin High-Tech na ngayon. Suling yun. Magkikita pa tayo. Umalis na tayo. Aray, pagod na pagod ako. Aray, kailangan kong umalis na. Presidente, sumabog ang aming live stream. Napakataas ng popularity nitong misteryosong master. Kung maisasakop natin siya, magkakaroon pa tayo ng dagdag na exposure. Tingnan mo, ito ang impormasyong nakuha namin tungkol sa kanya. Yifeng, siya nga talaga. Ang bilis pala niyang tumakbo. Ganun ba siya kaayaw makita ako? Naku, delikado na. Itong si Zixia, gustong-gusto na talaga akong makita. Ngayon, hinahanap niya ako. Hindi pwede. Kailangan kong tumakbo na. Baka pareho lang ng pangalan. Paano naman mangyayari sa mundo ang ganoong pagkakataon? Pero, paano kung siya nga talaga? Hindi pwede. Nasa malapit na ako sa mahal ko. Ganito kalapit. Hindi ko pwedeng palampasin ito. Ngayon, hintayin na lang natin na mahuli ang isda. Bilis! Takbo na! Magkita tayo sa backstage. Alam kong kakalabas mo lang. Kung hindi ka lalabas ngayon, maghihiwalay na tayo. Naku, wala na. Nagalit nga talaga si Zixia. Ano na ang gagawin ko? Ako, isang lalaki. Siya, isang dalagita? Ganito naka-proactive. Paano ako makakatakbo? Kahit magdulot pa ito ng problema, kailangan kong pumunta. Nasaan siya? Nagalit nga ba talaga siya sa akin? Siya nga talaga. Siya nga talaga. Hindi pwede. Mahal, palagi niyang iniisip ang kanyang sitwasyon, kaya ayaw niyang makipagkita sa akin. Kung pupuntahan ko siya ngayon, baka magalit pa siya sa akin. Hindi, kailangan kong pag-isipan mabuti. Xiaoyun, anong nangyari? Simula kanina, nakangiti ka lang ng nakangiti. Nakita ko na ang aking online love. Napakagaling niya talaga at eksakto sa iniisip ko. Xiaoyun, maraming scammer sa internet ngayon, mag-ingat ka. Hindi po, Tito Chin. Sigurado ako. Siya talaga ang hinahanap ko. Mahigit 2 milyon ang Maserati na ito. Ang galing siguro niyang magmaneho nito. Hindi pa rin ako karapat-dapat sa kanya. Porsche 900. Hindi. Parang may kulang pa rin. Huwag kang padalos-dalos. Ang pagmamahal, hindi sinusukat sa mga material na bagay. Gets ko na. Bibili ako ng bago para sa kanya. Nagalit na kaya talaga si Zixia? Hindi. Kailangan kong hanap. Hindi pwede. Kailangan kong hanapin siya. Hoy, saan ka pupunta? May meeting pa tayo mamaya. Manager Lee, may personal akong lakad. Magle-leave ako. Hoy! Saan ka pupunta? Nagalit ang girlfriend ko. Kailangan kong ayusin to. Naku, nakalimutan kong mag-reply sa kanya. Baka akala niya galit pa rin ako. Nasaan ba ang girlfriend mo? Sino ba yon? Paano mo siya hahanapin? Hindi ko alam. Pero kailangan kong hanapin siya. Kung hindi niyo ako papayagang mag-leave, isipin niyo na lang na nag-resign ako. Beak. Oy. Ganoon pala kahalaga ako sa kanya. Napakahalaga ko pala.
Hindi magagalit ang girlfriend mo. Eh hindi naman ikaw ang girlfriend ko. Paano mo nalaman? Sige, wag na lang kitang pansinin. Oy, hindi pwede. Matagal ko nang hinanap ang mahal ko. Hindi ko siya pwedeng pakawalan. Mahal, nagtatrabaho lang ako. Nakalimutan kong mag-reply. Nagtatrabaho ka ba ng maayos? President Sue, yung pag-resign ko kanina, pwede bang kalimutan na lang natin yon? Hump. Oy! 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 Aray, wala na to? Mukhang na-offend ni Yefeng ang presidente. Kung pahirapan ko siya ng kaunti, tiyak na lalakas ang loob ko sa harap ng presidente. Kailangan mong maipasa sa akin ang mga trabahong ito bago matapos ang shift. Kung hindi mo matatapos, mag-overtime ka. Kung hindi maganda ang gawa mo, kalahati lang ng sahod mo sa buwang ito. Ang mga trabahong ito, kailangan mong ibigay ito sa akin bago matapos ang trabaho. Kung hindi, kalahati lang ng sahod mo sa buwang ito. Ano pang hinihintay mo? Magtrabaho ka na. Kung hindi mo matapos, babawasan ang sahod mo. Ang dami nito. 3 tao ang kailangan para dito. Gagawin ko lang mag-isa? Ito ang trabaho mo. Kung kaya mo, gawin mo. Kung hindi, umalis ka. Ikaw, hindi ko pa nababayaran ang pagpapagawa ng kotse ng presidente. Kailangan ko pang bilhan ng bahay at kotse si Zixia. Hindi ko pwedeng mawala ang trabahong ito. Titiisin ko. Ganun dapat. Alas 10 na. Bakit hindi ka pa umuuwi? Hindi ko pa tapos ang trabaho ko. President, Anong kinabahan ka? Saan galing ang napakaraming trabahong ito? aray, halatang inaapi ako ni Liyang. Kung malalaman niya na nagsumbong ako sa presidente, lalo pa niya akong hindi palalampasin. Hindi pwede. Hindi ko pwedeng sabihin sa presidente. Yun, baguhan lang kasi ako sa kumpanya. Gusto kong magtrabaho ng higit pa at matuto ng higit pa. At saka, hindi ba't may utang pa ako sa'yo sa pagpapagawa ng kotse? Ang pagpapagawa ng kotse? Naalala mo pa pala? Nakaka-board mag-overtime ng mag-isa. Bakit hindi? Presidente, ikaw. Hala, hindi kaya gusto niyang halikan ako? May Zixia na ako. Huwag kang lalapit. Gusto ko lang bantayan ang trabaho mo. Bakit mo ipinikit ang mga mata mo? Hindi kaya akala mo? Gusto kitang halikan? May trabaho pa ako, boss. Baka umuwi na muna ako. Ang cute-cute mo talaga, honey. Nako, bakit niya ako tinitignan ng ganyan? Nangangaliskis na ang balat ko. Ano ba? Yung file na binigay ko sa'yo, hindi mo matapos-tapos sa isang gabi. Ngayon sasabihin mong tapos na. Niloloko mo ba ako? Ikaw, Kahit natapos mo man yan, basura lang yan. hindi mo man lang tiningnan. Basura na agad? Bakit? Akala mo ba hindi ko alam kung ano ang trabaho mo dati? Isa kang rider, anong magandang magagawa mo? Ano naman kung rider ako? Walang mataas o mababa sa trabaho. Paano naman napatunayan yun sa kakayahan ko? Ay, ayaw mo pang aminin. Tingnan nga natin kung anong klase ang nagawa mo. Paano mo nagawa ito? Paano mo nagawang gawin ang ganitong file? Paano mo nagawa ang ganitong dokumento? Masaya ka na ba? Hoy, ikaw. Akala mo ba cute ako? Ha? Ang gwapo mong tulad mo nakasulat ng ganitong high quality na dokumento. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Anong gusto kong sabihin? Ang gusto kong sabihin ay ikaw ay isang walang hiya na gwapo sa trabaho, magtapat ka.
Kanino mo ninakaw ang dokumento? Anong ebidensya mo? Ito ay paninira mo lang. Ebidensya. Ang tulad mo na mula sa mahirap na pamilya, paano magkaroon ng utak para gumawa ng ganitong bagay? Sa tingin ko hindi mo ginawa ang sarili mo, pinagbayad mo lang ang iba para gumawa. Ang tulad mo na nabuhay sa hirap ng lipunan, gusto mo pa ring umakyat kahit anong paraan. Sa tingin ko hindi dapat narito ka. Ikaw ay kahihiyan ng kumpanya. Payo ko sa'yo, magkaroon ka ng konting pagkilala sa sarili, umalis ka agad sa kumpanya. Hindi ko alintana ang iniisip mo sa akin. Pero ang dokumentong ito ay ginawa ko mismo. Wala kang ebidensya. Hindi ka dapat magsalita nang walang basehan. Ang sinasabi ko ay totoo. Sino ang makakapagpatunay na ginawa mo ito? Ako? Ha? Ang Diyos ba? Ako ang makakapagpatunay. Kaya kong patunayan. Ginamit ng presidente ang proposal ng iba para lokohin ako. Isang delivery rider lang siya, paano niya magagawa ang isang dokumentong ganito kaganda? May problema talaga dito. Bawat salita sa dokumentong ito, bawat larawan, ako mismo ang gumawa. Kung wala kang ebidensya, huwag mo akong babintangang nangopya. Nangopya? Pwede namang mangopya ng isa-isa, salita sa salita. Gusto mo bang bigyan kita ng Outstanding Employee Award? Aminin mo na. Nangopya ka? Tanggapin mo. Kahit anong damit ang suot ng palaka, palaka pa rin yan mula sa maduming kanal. Ginagago mo lang ako! Sinasabi ko lang ang totoo. Sino ang makakapagpatunay na ikaw ang gumawa nito? Si Bathala. Hindi mapapatunayan ni Bathala. Pero ako, kaya kong patunayan. Kagabi, habang nag-overtime siya, kasama ko siya buong gabi. Nakita ko mismo kung paano niya tinapos ang mga dokumentong ito. Ay, shit. Anong nangyayari? Si Ye Feng, kasama ang presidente sa gabi, para mag-overtime ng mag-isa sa opisina? Baka may ginagawa silang kaduda-dudang bagay? Baka naglalaro sila sa opisina ng kung anong kalokohan. Alam naman nating lahat ang katawan ng presidente natin. Sayang naman, napunta sa isang hampas lupang iyon. Magkano kaya ang makuha sa isang gabi ng pag-aalaga sa presidente? Ang payat ni Ye Feng, malamang hindi tatagal. Presidente, tungkulin ko lang po ito. Hindi ko palalampasin ang anumang pekeng empleyado na nagdudungis sa pangalan ng kumpanya. Presidente, si Liang sa kumpanya, palaging masipag at tapat, para rin naman sa ikabubuti ng kumpanya. At si Ye Feng naman, talagang kahina-hinala. Bigla-bigla na lang naglabas ng napakagandang proposal. Talagang mahirap paniwalaan. Kahit na nilinlang mo ang presidente para magsinungaling para sa'yo, pero sino pa ang makakapagpatunay na ikaw ang gumawa nito? Kung talagang gusto mong maniwala sila sa'yo, dapat sumali ka mismo sa design meeting ng kumpanya. Hindi naman para sa isang baguhan ng design meeting. Paano niya magagawa yon? Kahit na ako, isang bihasang game designer, hindi ko masisiguro na mapapanalo ang mga hurado sa design meeting. Anong karapatan niyang hampas lupa? Aminin mo na lang na nangopya ka, para hindi na lalong mapahiya ang kumpanya. Sige, payag ako. Sige. Hindi ka pa handa para dito. Napakahirap ng design meeting na ito. Bago ka pa lang sa kumpanya, hindi mo kakayanin. Kahit gaano kahirap, kailangan kong patunayan ang kakayahan ko. Ayokong isipin ng iba na nangopya lang ako. Kailangan kong ipakita ang tunay kong galing. Talagang ikaw ang aking mahal. Ganyan ka pa rin, responsableng tao. Mahal ko, ang pogi-pogi mo talaga. Sana hindi ka lang nagbobola. Baka lalo ka pang mapahiya sa huli. Tingnan natin. Tito Chin, bakit mo sinusuportahan si Liang laban kay Ye Feng? Wala siyang kasalanan. Malinaw na itong si Ye Feng, may masamang hangarin sa'yo. Pinagmasdan kitang lumaki. Palagi kang mabagal umintindi pagdating sa pag-ibig. Bilang iyong tito, kailangan kitang protektahan. Hindi kita hahayaang maloko ng mga masasamang tao. Tito Chin, nagkakamali ka talaga. Hindi ganoon si Ye Feng. Siya ay isang napakabait at responsableng tao. Naniniwala ako sa kanya. Nawawala na sa sarili ang isip mo ngayon. Ganoon na lang ba siya kakilala mo? Ganoon na lang ba kadali ang tiwala mo sa kanya? Tama na. Tito, mahal ko siya. Kaya pakiusap, sa hinaharap, huwag mo na siyang pag-initan. Itong si Ye Feng, kailangan ko siyang paalisin sa kumpanya. Anong nangyari? Nagyelo na naman! Manager Lee, nagyelo na naman ang computer ko. Palitan mo naman ako ng bago. Palitan? Akala mo sino ka? Chairman ka ba ng kumpanya? Kailangan ko talaga ng bagong computer para sa design meeting.
hindi naman para sa sarili ko. Anong design meeting? Pakiusap, huwag mo nang sayangin ang resources ng kumpanya, okay? Ako. Hindi pwede. Gusto ng mahal ko na patunayan ang kanyang kakayahan. Hindi na ako dapat makialam. Bagong computer lang naman yan. Pera ang pinaka hindi ko ikinukulang. Wow, ito yung pinakabagong model ng computer. Diyos ko! Luma na ang mga computer ng kumpanya ninyo. Luma na ang mga computer ng kumpanya ninyo. Papalitan ko kayo ng bago. Anong tinitignan ninyo? Hindi naman para sa'yo lang ang papalitan. Ay mahal, bakit hindi ka pa kumakain? Paano kung masira ang katawan mo? Ay, naisipan ko! Sumama ka sa akin sa opisina. May problema? Ay, Sa tingin ko, siguradong si Ye Feng ang tinawag para pagalitan. Kawawa naman. Bakit mo ako tinawag dito? Kainin mo lahat to. Ha? Anong ha? Pag sinabing kainin, kainin mo. Ang dami! Hindi ko to mauubos, talaga. Naluno ka ba? Uminom ka ng tubig. Senquile? Oo, syempre Senkileto, carbonated juice blend na may satang mandarin. At recommended pang, 舌尖上的中国. Kung sa labas na lang ako kakain, Ay, bakit sa labas? Dito ka lang kakain. Na dito na tayo kumain. Ha? Anong hinihintay mo? Kumain ka na. Presidente, gusto mo ba ako? Ano? Nakilala niya ba ako? Pero ang galing ng pagkukunwari ko. Paano niya nalaman yon? Anong sinasabi mo? Paano ko magugustuhan ng isang tulad mo? Katawa-tawa. Para lang mapalitan ang computer ko, pinapalitan mo ang computer ng lahat sa kumpanya. Tinawag mo pa ako sa opisina at sinabihan mong kumain ako. Presidente, ang daling hulaan ang iniisip mo. Pero hindi kita maibibigyan ng anumang sagot dahil mayroon na akong minamahal na nakilala online. Presidente, maging disente ka. Hindi kita magugustuhan. Presidente, tigilan mo na ako. Hindi mo ako makukuha. Kailanman. Hoy! Bumalik ka dito! Alam mo ba talaga na ako ang iyong minamahal na nakilala online? Ye Feng, ang cute-cute mo. Ye Feng. Siya na naman. Ninakawan ka ba niya? Ha? Ninakawan ka ba? Sinabi ko na sa'yo noon pa. Hindi mapagkakatiwalaan niyang lalaking yon. Lumayo ka nga sa kanya. Paalisin ko na siya sa kumpanya. Naku, Tio Chin. Huwag ka nang makialam sa mga problema ko. Sige na? Nakakainis na talaga. Ye Feng, huwag mong aapihin si Xiao Yun. Hindi kita patatawarin. Mahal, boss ko. Gusto pala niya sa akin. Ano nang gagawin ko? Wala tayong magagawa. Paano kung tanggihan ko siya? Paano kung pag-initan niya ako? Paano kung mawalan ako ng trabaho? Nako, paano na ako makikipagkita sa'yo? Ako pareho yan. Pero kahit alin ang piliin mo, magagalit pa rin ako. Baka gusto mo pang pumayag sa kanya? Ano? Baka gusto mo pang pumayag sa kanya? Hindi naman. Ikaw lang ang mahal ko. Heto, bagong kotse. Para sa'yo. Mahal. Yung pamilya mo? Kung malaman nila na ako ang naging boyfriend mo, baka hindi sila pumayag. Hayes, gusto ka nang patayin ni Tio Chin. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Magugustuhan ka talaga ng pamilya ko. Magugustuhan ka talaga ng pamilya ko. Mahal. Hindi kaya manloloko ka? Mahal. Hindi ka naman scammer, no? Ay! Hindi ka naman scammer. Na ganun lang. Ninakaw mo na ang puso ko? Ang landi! Mahal. Simula noon, inaiwasan ko talagang makipagkita sa'yo. Pero ngayon, desidido na ako. Kapag natapos ko na lang ang trabaho ko ngayon, makukuha ko ang malaking bonus para makapagkita na tayo. Kaya mo yan! Kaya mo yan! Huwag kang mag-alala.
Nandito ako. Nandito ka. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, nandito ako para sumuporta sa'yo. Mas mapapadali ang trabaho mo at siguradong magtatagumpay ka. Kaya mo yan. Sa suporta ng pagmamahal ng aking Zixia, siguradong magtatagumpay ako. Kaya, bigyan mo naman ako ng halik, baby. Ang lambing mo! Palagi ka nalang kumukontra sa akin. Upskay, palagi ka nalang kumukontra sa akin. Palagi ka nalang kumukontra sa akin. Tingnan natin kung paano ka makakadalo sa meeting bukas. Huwag kang mag-alala, Sir Chin. Handa na ang lahat. Manood ka na lang ng magandang palabas. Wow, ang gwapo mo talaga, mahal. Simulan na natin. Nasaan ang file ko? Nawala? Hindi ko mahanap. Sa tingin ko, hindi mo naman talaga ginawa. Imposible. Talagang. Ako. Huwag kang magunwari. Isang tao kang galing sa pagde-deliver ng pagkain, nangangarap ka pang sumali sa design conference, talagang hindi mo kayang abutin. Huwag kang magsalita ng ganyan ng walang basehan. Talagang ginawa ko ang proposal na ito. Ito. Tiyak na may gumalaw nito. Sino ang gagalaw ng file mo? Marami na akong nakilalang tulad mo. Nawala na. Tapos dito ka pa nagkakalat. Kung ako ikaw, umalis ka na lang ng kusa sa kumpanya. Bakit mo nasabi? Nabasura ang ginawa ko? Nakita mo ba ang file ko? O baka naman, ikaw ang nag-delete nito? Ako ang nagdelete. Karapat dapat ka ba? Nasa panig lang ako ng interes ng kumpanya. Ang taong tulad mo, hindi man lang mapangalagaan ang file. Ano pa ang pag-uusapan natin tungkol sa kakayahan mo? Ako. Ang taong tulad nito, talagang hindi dapat magpatuloy sa pagtatrabaho sa kumpanya. Kahit ang napaka-importanteng file ay nawawala, malinaw na hindi niya pinahahalagahan ang pagkakataong ito. Hindi rin niya pinahahalagahan ang trabaho sa kumpanya. Tanggalin na lang siya. Diretso, tanggal na. Kung hindi mo maalagaan ang mga file, talaga, hindi siya bagay magtrabaho sa kumpanya. Pero hindi ibig sabihin nun wala siyang kakayahan. Pinapaalalahanan ako ng presidente. Talaga, ginawa ko ang proposal. Bigyan muna ako ng konting oras, gagawa ako ng bago, at ibalita ako sa inyo. Bigyan ka ng oras, akala mo laruan lang. Nandito lahat naghihintay sa'yo. Kung ako ikaw, diretsyo, tanggal na. Bakit? Talaga ginawa ko ang file. May nagtangka sa akin. Tinatangka ka? Hindi mo ba nakikita? Ano ka ba? Umalis ka na sa kumpanya. Huwag mong sayangin ang oras namin. Tama na, ang CCTV? 24 oras ang CCTV ng kumpanya. Hindi ako naniniwala, walang nakuha kahit isa. Oo, pwede tayong tingnan ng CCTV. Nag-aayos ng equipment ang kumpanya. Nasira ang CCTV. Hindi. Bakit ganun? Ang CCTV system natin, bagong update lang, di ba? Bakit nasira? Hindi ko alam. May nagpatay ng CCTV? O, posible. Si, tapos na ang usapan ngayon. Dahil hindi na alagaan ni Yefeng ang file, kaltasan ng isang buwan ng sahod. Si Liang, bilang supervisor, hindi ginampanan ng responsibilidad, suspended pero may sahod. Kinshu, sumama ka. Presidente, bakit ako suspended pero may sahod? Kinshu, ano ba talaga gusto mo? Huwag mong isipin hindi ko nakikita. Ngayon, kay Liang, ang mga paligoy-ligoy. Bakit lagi mo tinatarget si Yifeng? Mula namatay ang mga magulang mo, ako lang ang nakatatanda. Kung hindi ako mag-aalaga sa'yo, sino ang magprotekta sa'yo? Chinshu, alam kong para sa akin. Pero ngayon, ako'y lumaki na. May sarili kong pag-iisip. Huwag mo siyang targetin. See? Para sa akin, Kasalanan ng taong ito. Malas talaga. Liang, gusto ko ang Shanghai Tech, ang listahan ng mga core personnel. Ikaw ang magpresyo. Parang hindi maganda yon. Paano kung malaman nila? Anong hindi maganda? Isipin mo, si Suling yun, para lang sa isang lalaki,
Hindi na niya pinansin ang katayuan mo bilang matagal ng empleyado. Pinatigil ka pa sa trabaho ng walang sweldo. May respeto ba siya sa'yo? Basta, ibigay mo sa akin ang listahan na kungka. Hindi ka mawawalan. Pag-isipan mong mabuti. Sa ngayon, sa kumpanya, hindi rin maganda ang kalagayan mo. Mas mabuti pang makipagtulungan ka sa akin. Marami kang makukuhang benepisyo. Tingnan mo itong high heels. Kung may isang tao ang bibili nito para sa akin, pakakasalan ko siya agad-agad. Hindi ba't mayroon kang mayamang online boyfriend? Pabilihin mo siya? Hindi kaya ayaw niyang bilhin para sa'yo? Imposible. Ang mahal ko ay isang mayamang heir na milyonaryo. Kayang-kaya niyang bilhin ang simpleng sapatos na to. At ngayon, nangako siya na susunduin niya ako. Tatawagan ko na siya. Hello, mahal. Nandito ka na ba? May nakita akong high heels na gusto ko. Pwede bang dalhin mo ako mamaya para bilhin? Ano, nandito ka na. Mahal, sunduin na kita. Umalis ka. Sino ka? Mahal, ako si baby ko. Baby, halika, halik, halik, halik. Halik, halik. Umalis ka. Hindi ba't sinabi mo na mayaman kang heir ka? At mayroon pang beach house? Akala ko ba, isa ka lang palang guard? Meron talaga sa amin. Sa second floor ng bahay namin, makikita mo ang fish pond sa barangay namin. Kung sasama ka sa akin, araw-araw kitang bibilhan ng siopaw. At yung sinabi mong sapatos? Tumigil ka na, sinungaling. Oo nga pala, may utang ka pa sa akin. Bayaran mo ako! Bayaran mo ako. Bayaran mo na ako. Pawis at dugo ko yun. Bayaran mo na ako. Gusto mo ba? Malalaman lang kung gusto ko kapag nasuot ko na. Hello? Anong trabaho? Kumikita? Sige, hintayin mo ako. Pupunta na ako. Tol, uminom ka ng tubig. Yung trabahong sinasabi mong kikitaan, ito yon. Maglalagay ka lang ng takip sa ulo, 500 na ang kita. Hindi ba maganda ang trabahong to? Yefeng, parang hindi maganda ang itsura mo. Isang araw na akong hindi kumakain. Paano magiging maganda ang itsura ko? Kunin mo na itong 500. Kumain ka muna. Pwede ba to? Okay lang yan, okay lang. Paano kung bawasan ang sahod ko? Nandito ako. Ako ang bahala. Sige na, sige na. Sige, nakakuha na naman ako ng 500. Ano kaya ang kakainin? Hindi. Itong pera, 100. kailangan kong itabi para sa regalo ni Zixia. 2 piso na lang ang natira. Ano ang kakainin? 3 piso ang isang hotdog, 5 piso ang dalawa. Kanina ka pa tumitingin dito. Bibili ka ba o hindi? Boss, 2 piso na lang pera ko. Pwede bang isang hotdog na lang ang ibenta mo sa akin? Sa panahon ngayon, wala ka pang 3 piso. Sige na nga, ito na. Kawawa ka naman, parang pulubi. Heto. Na-scan ko na. Salamat, boss. Nakapagtabi na naman ako ng 1 piso para sa sapatos ni Zixia. Nasaan ang hotdog ko? Nasaan ang sausage ko? Hayop ka! Iwan mo ang sausage ko! Hayop ka! Ibalik mo sa akin ang sausage ko! Ibalik mo! Kung matapang ka, kunin mo ang sausage ko. Matapang ka, huwag kang tumakbo. Bumalik ka rito. Kung matapang ka, harapin mo ako. Harapin mo ako. Halika rito. Halika. Oy, pare. Anong ginagawa mo? Oy, pwede bang pag-usapan to? Huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit. Nabakunahan ka na ba? Huwag mo akong kakagatin. Wala akong pera pambakuna. Tulong! Tulong! Huwag kang lumapit. Naghihintay kami sa pag-uwi ng binata. Malugod na hinihintay ang pag-uwi ni Xiaoye. Ano na ang nangyayari sa mundo ngayon? Kahit isang aso ay maaaring maging Xiaoye. Pero syempre, ito ang Xiaoye na aso nila. Ninakaw ang hotdog ko. Kaya ako, maari ko bang tanungin ang Xiaoye nila?
Para sa pera ng hotdog? Xiaoye ninyo. Xiaoye ninyong aso ay nawawala. Wala akong kinalaman dito. Mga sir aso ninyo. Ay, mali. Xiaoye ninyo ay narito lang kanina. Hindi ninyo. Ako ay huhuliin ninyo? Sa ganitong liwanag ng araw? Gusto ninyong agawin ang isang tao? Xiaoye, natagpuan ka na namin. Ako. Xiaoye ninyo. Xiaoye, hinahanap ka namin ng mahigit 20 taon. Ngayon, natagpuan ka na namin. Ah, naintindihan ko. Ikaw ay tiyak na parte ng isang prank show. Tama ba? O kaya, gusto mong kunin ang pera ko? Xiaoye, hindi talaga ito prank show. Hindi rin scam ang pera mo. Time team naming hinahanap ka. Ikaw ay ang Yejia, Xiaoye, na nawawala ng maraming taon. Ako ay Xiaoye. Ako pa ang tatay mo. Talagang malas. Hindi lang nakakita ng aso, patik nakatagpo ng grupo ng cute. Ano ang ginagawa ninyo? Ito ang card ko. Para sa anumang bagay. Pwede mo ako utusan. Yejia, maaaring gawin ang anumang bagay para sa iyo. Kinuha ko. Sige na, pwede ba ako umalis? Lihim na proteksyon sa Xiaoye. Oy, paano nyo ako binigyan? Nagpadala ng 5,000 piso? Hindi ba 500 piso ang sahod mo sa isang araw? Ako, yung boss namin, nanalo sa loto. Sabi niya, magiging anghel na nagpapamudmod ng pera siya. Pinataasan niya kaming lahat ng sahod. Kaya, tanggapin mo na lang yan. Bigyan. Kung ano ang hindi dapat sabihin. Naiintindihan ko. Oo. Mahigpit ang bibig ko. Sobrang higpit. Hindi ko inaasahan. Magdamit ng mascot costume para magkalat ng flyers. Tapos tumaas pa ang sahod. Anghel na nagpapamudmod ng pera talaga ang boss. Hey, bahala na. Sa madaling salita, nakaipon na ako ng sapat. Pambili ng regalo. Para kay Zixia. Mahal, bakit pagkatapos ng trabaho, nawawala ka agad ang tao? Baka nagalit siya dahil binawasan ko ang sahod niya. Nainis siya sa akin? Hindi rin siya masyadong nakikipag-usap sa akin online. Baka may ibang babae na nakaakit sa kanya. Mahal, pwede mo bang ibigay sa akin ang address mo? Mahal, pwede mo bang ibigay sa akin ang address mo? Mahal, bakit mo kailangan ng address ko? Hindi kaya? Nagdesisyon na siyang makipagkita sa akin? Biglaan naman? Hindi ba't ayaw mo ng ayaw? Hindi ba't ikaw? Ayaw na ayaw mong makipagkita sa akin? Hindi. May inihanda akong regalo para sa iyo. Anong size ang sinusuot mo? At Si. saan ka nakatira? Mahal, wala namang gaanong pera. Pero siya, ang regalong ito na inihanda niya para sa akin. Kung hindi ko ito tatanggapin, hindi ba masasayang lang ang kanyang pagmamahal? Size 36 ang sinusuot ko. Ang address ay, No. 37, Chongming Island Green Villa. Sabi ko na, eksakto ang mata ko. Sakto. Para sa akin ba ito? Para sa akin ba to? Salamat, nagustuhan ko. Hindi. Para sa'yo ba? Kunin mo na lang. Alam ko na. Tuwing gabi, nag-overtime ka at nagde-deliver. Dahil ba sinabi ko sa opisina na maganda tong sapatos na to? Kaya mo binili ay para ibigay sa akin, di ba? Si Yefeng to, diba may relasyon siya sa presidente? Bakit ngayon? May iba na siyang nililigawan? Sino bang lalaki ang hindi nagloloko? Gutom na talaga. Kahit ano, kakainin. Sinong nagsabing gusto kita? O nanliligaw sa'yo? Noong nasa meeting room, nakatingin ka lang sa akin. Tapos noong nasa pantry, may problema ako, agad-agad ka nandiyan. Kung hindi yan pagiging interesado, ano pa? Kung binili mo na, tatanggapin ko na lang. Hindi. Ate, nananaginip ka ba? Noong meeting, naglulubag lang ako ng loob. Sinong tumingin sa'yo? At noong nasa pantry, tumulong lang ako ng basta. Sa buong kumpanyang ito, siya man, o kahit sino, tutulungan ko. Mga lalaki, mga sinungaling talaga. Kanina lang, gusto pa niya akong makita. Ngayon, may regalo na para sa iba. Baka naman gusto niya talaga yung babae. Hindi pwede. Hindi ako papatalo. At saka, sasabihin ko sa'yo, may gusto na akong tao. Lumayo ka sa akin. Ikaw, Nagpapakatanga lang ba siya? Sa tingin ko, gusto niya yung sapatos na nagkakahalagang 50,000. Mahal, hintayin kita sa Central Park. Mahal.
Hindi ko inakala na si Ye Feng pala ang laging iniisip ni Xiao Yun. Xiao Yun, bakit hindi ka nalang lumapit? Ayoko. Dahil sa kanya, nagkakagulo. Pababayaan ko muna siya. Ang online love pala, nakakabighani. Nagpapagulo sa mga kabataan. Baka naman maghanap din ako online. Noong araw, gwapo rin ako. Bakit umalis siya? Hindi ba niya alam na hanapin ako? Itong si Gago? Ako? Ye Feng, pupunta ka raw sa opisina niya, sabi ng presidente. Ah, sige. President Su. Hindi ba ito yung regalo ko kay Zixia? Bakit nandito sa mesa ni Suling yun? Baka naman, President Su. Hindi ba ito? Ang regalo ko para sa Zixia? Paano ito napunta sa mesa ni Suling yun? Baka si Suling yun ay si Zixia. Hindi pwede, hindi pwede, hindi pwede. Ang malambing at kaakit-akit na Diyosa kong Zixia. Paano maging president na iceberg? Siguradong pareho lang ang gift box. Siguradong pareho lang ang gift box. Hindi pwede na si Suling yun ay si Zixia. Talagang hindi pwede. Talagang takot. Maganda ang mga binti. Hindi. Kung hindi si Zixia ang president, parang nagtaksil ako sa Zixia. Pero ang mga binti, talagang kamukha ng mga binti ni Zixia. Hindi. Kailangan kong pilitin ang takot na ito. Tapos na ang meeting. Yifeng, sumunod ka sa akin sa opisina. Yefeng, anong kinakatakutan mo? Pasok. President. Tinawag mo ako? Maganda ba? Pula at black ang kulay. Maganda ang taste mo. Talagang ikaw nga. Mahal. Maganda ba? Ang ganda talaga. Ah. Hindi maganda. May mahal na ako. Hindi pwede sa ating dalawa. Talaga? Hindi mo ba ako titignan? Paano ko malalaman? Nakikita mo ba ako? Hindi ako makakita. Hindi makakita. Hindi mo talaga gagalawin ang mata mo? Tignan mo ako. Ji Zunbao, Ano ang tawag mo sa akin? mag-speak ka. Mahal, Ikaw ang Zixia Little Fairy. oo nga. Ang aking Ice Mountain female president. Talagang online love interest ko siya. Hindi ba satisfied? Satisfied? Paano ko hindi masatisfy? Mahal, ang sapatos na ito. Ang first gift mo sa akin. Gusto ko ikaw ang magsusuot sa akin. Okay ba? Ito. Hindi maganda ito. Ako. Ito. Ito ay napakaganda. Come on. Ano pa ba ang hinihintay mo? Ikaw. Talagang Zixia? Ano sa palagay mo? Ikaw ba si Ji Junbao? Oo, ako si Jizun Bao. Hindi ko lang inakala. Anong hindi mo inakala? Hindi ko inakala na boss mo ako. Gusto mo lang ako sa internet. Hindi mo gusto ako sa personal? Hindi. Parang hindi totoo ang pakiramdam ko. Ngayon? May katotohanan na ba ngayon? Yung... Malamig, sa sahig. Suot mo muna ang sapatos. May trabaho pa ako. Ay,
Hindi talaga ito panaginip. Ang online lover ko ng 5 taon, si Su Lingyun pala. Grabe, parang magic. Dapat naisip ko na ito. Ang daming susi ng luxury cars sa drawer, sobrang extravagant. At yung last promotion event, ang obvious ng pahiwatig. Hindi ko lang naramdaman. Ang Z siya sa real life. Sobrang successful. Siyang may billion wealth. Hindi ako. Isang poor employee. Ang bagay para sa kanya. Kaya nga galit si Boss Chin sa akin. Kung ako, hindi ko rin matatanggap na ang princess na pinalaki ko ay gusto sa isang poor guy. Hindi! Alis ako. Hindi ko na dapat pabigatan si Suling yun. Mas send 200 emails at once para mas efficient. Dear, submit mo ang email. Resignation. Gusto mo pang tumakas? Nasaan si Ye Feng? Bigla siyang umalis kanina. Sabi niya magre-resign na raw siya. Hindi na raw siya babalik. Sino ang pumayag na mag-resign siya? Tawagan mo siya at pauwiin mo. Presidente, wala po akong numero niya. Alis ka na. Kailangan kong magmadali. Baka magsisi ako. At babalik na naman ako sa pagiging palamunin. Ganito ba kalaki ang galit mo sa akin? Kung alam ko lang natatakbo ka pala. Hindi na sana ako nagmadaling makipagkita sa'yo. Gusto ko lang namang makasama ka. Pero bakit mo ginagawa ito? Iniiwasan mo ako. Nagpakumbaba na ako at nagpakita ng kabaitan sa'yo. Pero hindi mo man lang pinapansin. Yifeng! Talaga bang ayaw mo sa akin? Naiwan ko yung notebook ko sa opisina. Ayoko sa'yo. Nag-drawing ka ng patago sa akin? Pag uwi mo, pagbubutasan kita. Presidente, may naghahanap po sa inyo. Mukhang hindi pa rin niya ako kayang bitawan. Alam mo pa palang umuwi? Ang tagal nating hindi nagkita. Mahal kong nobya. Ikaw pala? Ano? Hindi ka ba masaya na makita ako? May kasunduan tayo, di ba? Sinong may kasunduan sa'yo? Wala tayong koneksyon sa isa't isa. At saka, may boyfriend na ako. Oh, sinong may lakas ng loob na makipag-agawan sa akin? Wala kang pakialam. Wala akong pakialam? Simula ngayon, ang aking kumpanya, ang Sufeng Tech, ay opisyal na maglulunsad ng acquisition plan sa Xinhai Tech. Ano? Ang mga kasama ko rito ay mga nangungunang eksperto sa acquisition. Sa tingin ko, ang Xinhai Tech ninyo ay malapit ng magpalit ng pangalan. Ha? Ikaw lang ang magsasabi kung kailan mag-acquire. Nagloloko ka ba? Hindi ako nagbibiro, lalo na sa magagandang babae. Hindi mo ba talaga inakala na wala akong kahandaan? Ano ang ibig mong sabihin? Anong ibig mong sabihin? Tayo, bilang isang kumpanya ng laro, ano ang pinakamahalaga? Ang teknolohiya. Naalala mo pa ba yung larong natalo ako sa'yo? Akala mo ba talaga ibibigay ko yun sa'yo? Atako. Ang aming back-end game data ay nawala ng lahat. Pinaghihinala ang virus ang pumasok. Ikaw, Tama ang hula mo. ang sama-sama mo? Walang hangganan. Ginamit mo pa ang sarili mong trump card na laro para dayain kami. Yun din ang pinaghirapan ninyo. Sa paningin mo ba ay talagang walang halaga? Ako ay isang negosyante. Ang mga larong ito sa paningin ko ay produkto lamang, basta magamit ang halaga nito. Ngayon, wala na ang game database nyo, di ba? Malapit nang bumagsak ang stock market, di ba? Payo ko sa inyo. Habang hindi pa kayo nababangkarota, ibigay nyo na sa akin ang Xinhai Tech. Akala mo ba sa pamamagitan ng mga masamang paraang ito ay magtatagumpay ka na? Hindi ko hahayaang magtagumpay ka. Suling yun, huwag kang pumili ng mas masarap na inumin kaysa sa parusa. Malinaw sa inyo ang kalagayan ngayon. Delikado na ang kumpanya nyo ngayon. Sa akin lamang mababawasan ang pagkawala. Imposible. Sige, huwag mo na akong sisihin. Sandali. Sandali lang. Sino ka ba? Makakialam ka sa akin? Hindi ko hahayaang saktan mo siya. Siya ang boyfriend ko, Yifeng. Ikaw pala yung lalaking pampaganda. Ano,
Magpapakabayani ka sa harap ko? Hindi mo ba tinitimbang kung ano lang ang kaya mo? Dahil sa live streaming event, naibunyag ko ang balak mo. Kung nagawa ko yun noon, magagawa ko ulit yun ngayon. Ikaw pala yon. Tama. Ako yun. Kahit burahin mo ang database, ano naman ang magagawa mo? May team kami. Makakagawa pa kami ng bagong laro. Talagang walang takot ang mga ignorante. Nakakatawa. Kumusta, Boss Su? Liang, Boss Su. Paumanhin. Ang matalinong ibon ay pumipili ng punong pagpugaran, at ikaw pa, isang babaeng walang alam. Para lang sa isang delivery boy na pampaganda, ginawa mo pa akong halimbawa. Huwag mong sisihin kung wala na akong pakundangan. Ano pang hinihintay nyo? Halika na rito. nagtaksil kayo sa kumpanya. Naglakas loob kayong magtaksil sa kumpanya. Pangulo, hindi rin namin gustong gawin iyon. Pero, sobrang laki kasi ng inalok ni Chen Chao. Dito sa Shanghai Tech, wala talagang magandang kinabukasan. Nakalimutan na ba ninyo yung mga panahong sabay tayong nagsumikap? Pangulo, kailangan din naming mabuhay. At saka, habang nandito kami sa Shanghai Tech, laging may takot na mawalan ng trabaho. Chen Chao, kahit na makuha mo ang kumpanya sa ganitong paraan, ano naman ang mapapala mo? Basta't makakamit ko ang gusto ko, wala akong pakialam kung anong paraan ang gamitin. Ngayon, wala na kayong team, wala na kayong data. Tingnan natin kung hanggang kailan kayo tatagal. Sasabihin ko sa iyo, kahit na ang kumpanya namin ay maging isang hungkag na shell na lang, hinding-hindi ko ito ibebenta sa iyo. Suling yun. Ano ba talaga ang habol mo? Hindi ba mas maganda kung tahimik kang maging babaeng nasa likuran ko? Sinabi ko na, gusto kita. Tutulungan kita na pamahalaan ng maayos ang kumpanya. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang iniisip mo. Sa industriya ng laro ngayon, bukod sa pinakamalaking Shunteng, kami na lang ang dalawang kumpanyang magkakalaban. Kahit na malamon mo ang aming Shanghai Tech, kaya mo bang makipagkumpetensya sa Shunteng? Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol doon. Ang kailangan ninyong gawin ngayon ay ibigay na lang ng maayos ang kumpanya sa akin. Alam kong may pera kayo, pero mauubos din yan balang araw. Pagdating ng panahon, ano na ang gagawin ninyo? Sino ang nagsabing wala kaming paraan? Hindi mo alam. Mayroon pa kaming isang nakatagong elite team. Sinong nagsabing wala tayong magagawa? Hindi mo alam, di ba? Mayroon pa tayong isa pang nakatagong elite team. Nagbibiro ka ba? Anong elite team? Sa panahon ngayon? Sa tingin mo, nagbibiro ako sa'yo? Saan galing yung elite team na yan? Ang Shanghai Tech ay mayroon pa bang nakatagong elite team? Imposible. Talagang imposible. Lahat ng may kakayahan na hire ko na. Wala nang natitirang elite team. Alam ko na. Siguradong sila yon. Nagpapanggap lang. Sana hindi mo ako niloloko. Kung hindi, papaniwalain kitang mawala sa Baichuan City. Kahit may elite team ka pa, ano naman? Kahit makagawa ka pa ng laro, ano naman? Ako, libu-libong paraan ang alam ko para hindi maipalabas yung laro ninyo. Kaya mo bang labanan ng Shunteng Group? Basta't makakapag-launch tayo sa press conference ng Shunteng Group ng bagong laro at suportahan tayo ng Shunteng Group, malalampasan natin ang krisis na ito. Ikaw? Kayong mga ito? Gusto ninyong makisama sa Shunteng Group? Sige, ngayon din. Gusto kong makita kung paano ninyo malalampasan ang problemang ito. Umalis na tayo. Yefeng, mahal. Ang galing-galing mo talaga. Ikaw ang superhero ko. Ang pogi-pogi mo talaga. Tama na. Nandito pa si Tito Chin. Huwag mo na siyang pansinin. Ye Feng, elite team? Ako na department head. Bakit hindi ko alam na may elite team pa? Yung sinasabi kong elite team, ako yon. Ano? Ang tinutukoy kong elite team, ako nga. Ano? Nagloloko ka lang? Alam mo ba ang paggawa ng isang laro? Gaano kahirap? At ito ay sa loob lang ng maikling isang buwan? Hindi mo ito magagawa mag-isa. Ikaw, masyadong mapanaginip. Taong walang alam sa mundo. Sa maraming taon ko sa industriya, hindi pa ako nakakita ng ganyan. Tito Chin, naniniwala ako sa kanya. Sa lahat ng taong nakilala ko, siya ang pinakamabait, pinakamagaling magtrabaho, at pinakamagaling maglaro ng video games. Kaya kahit ano ang sabihin niya, naniniwala ako sa kanya. Magagawa niya ito sigurado. Xiaoyun, ikaw naman. Ngayon, ikaw ay nalulong sa pag-ibig na hindi na makapag-isip ng maayos. Tito Chin, huwag kang mag-alala. Ilan pa ang natitira sa kumpanya ngayon? Yan na lang ang natitira sa atin. Karamihan ay na-recruit na ni Chen Chao. At ang iba pa, akala nila magsasara na ang kumpanya. Kaya nag-resign na. Okay lang? Ganito, Zixia. Ikaw ang bahala sa paggawa ng game plan ng laro.
Tito Chin, ikaw ang bahala sa pakikipag-ugnayan sa mga external production team. Aling. Ikaw naman, siguraduhing malinis ang sahig at ang kalinisan ay maging maayos. Ito ang huling pagkakataon para sa Shinhai. Ang huling pagkakataon. Kailangan nating gawin ang lahat ng makakaya. Tara! Ang kumpanya, sila-sila na lang ang natira. Tingnan natin kung anong magagawa nila. Pero paano kung talagang makakonekta sila sa Shunteng Group? Ano ang gagawin natin? Imposible yan. Dahil ako ang makakonekta sa Shunteng Tech. Bakit mo ko tinititigan ng matagal? Kung hindi mo ko tinitingnan, paano mo malalaman na tinitingnan kita? Ako. Yefeng, may itatanong ako sa'yo. Kailan ka ba nagsimulang magkaroon ng nararamdaman para sa akin? Kung may nararamdaman ako para sa kanya, hindi ba yun pagtataksil kay Zixia? Pero kung wala akong nararamdaman para sa kanya, siguradong papatayin niya ko ng diretsahan. Bitag na tanong talaga to. Tungkol dito. Ito. Sige na, di na kita bibiruin. Pero sa totoo lang, nararamdaman ko na parang nananaginip lang ako ngayon. Ngayon, totoo na ba? Kulang pa. Dinalhan ko kayo ng merienda. Chiochin, bakit ngayon ka pa dumating? Hindi ba tamang oras ang pagdating ko? Nag-aasawa na ang dalaga. Ay, maganda ang disenyo nito ah. Sino ang nagdisenyo? Ang disenyo. Maganda. Sino ang nagdisenyo? Ito ay dinisenyo ng mahal ko. Ano sa tingin mo? Astig, di ba? Grabe. Oo nga. Yefeng, paano mo naisip ang disenyo ng larong ito? Ito. Ito ay ako at Zixia. Noong nagkita kami sa laro, ako bilang Ji Junbao, nailigtas ko siya. At siya ay sumunod sa akin. Noong panahong iyon, ang mga magulang ko ay kakapasalang. Masama ang pakiramdam ko. Sabi nila, ang paglaro ng laro ay nakakapagpabawas ng stress. Kaya naglaro ako at nakilala ko ang Ji Zunbao. Siya ay parang isang malaking hero. Pinoprotektahan ako. Binigyan ako ng pag-asa. Yefeng, kung sa hinaharap, kung hindi mo maganda ang pagtrato sa Xiaoyun, ang matanda kong katawan, hindi ko papatawarin ka. Chinshu, ano ang ibig mong sabihin? Pumayag ka. Haha, mabuti. Kinshu, sabihin mo, napakaguwapo mo. Bakit hindi maghanap ng kasama para sa isang huling pagmamahal? Ay, maaari ako maghanap para sa iyo online. Parang ako at Zizunbao. Sa charm ng Chinshu, kailangan mo ba ako maghanap online? Ano ang ibig sabihin? Ang ibig mong sabihin ay, mayroon ka rin ng online love. Ano ang itsura? Mayroon bang picture? Ay, ipakita mo sa akin. Hindi, wag kunin ang phone ko. Yefeng, mabilis, tulungan mo ako. Oo, kaya ako. Tulungan pa rin ang Zixia. Ano ang sinasabi mo? Talagang ginawa nila. Ano sinasabi mo? Nagawa talaga nila. Oo. Ang mga natira sa Shin High Tech. Ang janitor ay pangalawang tiyahin ko. Sinabi niya mismo sa akin. Totoo talaga. Hindi ko inakala. Itong lalaki may na ipagawa talaga. Ano gagawin natin ngayon? Kung nagawa talaga nila, ang lahat ng ginawa natin para makuha ang Shin High Tech, ang lahat ng ginawa natin ay mawawala lang. Huwag kang mag-alala, handa ako. Kahit may teknolohiya sila, ano naman, walang creative team. Ay, papel lang. Ito ay mahirap para sa akin na kuhang connection. Daw mula sa Sunten Production Team, isang team leader. Kung papayag siya na tulungan kami, baka makahabol kami sa Game Festival. Ito lang ang pagkakataon natin ngayon. Mr. Chin, huwag kang mag-alala. Siguradong mapapayag natin sila. Mr. Ye, parang pupunta ang senyorito sa Ye Group, pero base sa investigation ko, hindi sila mula sa Ye Group. Ipapaalam ba ang balita sa senyorito? Mag-monitor kayo. Siguraduhing ligtas ang senyorito at huwag ipakita ang pagkakakilanlan ng senyorito para hindi maapektuhan ng mga nagpapapansin. Ang normal na buhay ng senyorito. Okay.
Kami mula sa Shin High-Tech, humingi kami ng tulong. Ang project namin ay may potential. Kung tutulungan mo kami na makipag-ugnayan sa production team, ang malaking tulong mo ay tatandaan namin. Mr. Chin, kahit hindi tumulong, hindi naman dapat mang-insulto. Tara na. Pero ito, Mr. Chen, ayaw niya talagang tumulong. Tara na! Sandali, hindi ko sinabing hindi tutulong. Ano ang kailangan mo? Depende kung papayag ang kapatid ko. Talaga? Swerte naman. Hindi ko inakala na makikita ko kayo dito. Tara na. Hindi ba gusto ninyo ang production team ng Shunteng? Hindi oras para magpadalos-dalos. Sa araw na ito, kahit ano ang mangyari, kailangan makuha natin ang production team. Ha ha ha. Tignan ninyo ang kalagayan ninyo. Sa kakayahan ninyo, gusto ninyong gumawa ng successful game? Parang pangarap lang sa umaga. Isang taga-deliver ng pagkain ng isang company na malapit na mabangkarote presidente at isang matandang lalaki. Talaga bang iniisip ninyo na basta-basta magplano ng game ay magiging successful? Hahaha. Ngayon, parang aso pa rin nagmamakaawa sa akin dito. magpakita ka ng respeto. Wala kang karapatang magsalita dito. Ganito na lang, hindi rin ako taong hindi makatarungan. Ang project manager na hinihingi ninyo ay ang mismong kapatid ko, Chen Fengyao. Ngayon kapag sumang-ayon kang maging kasintahan ko at ibigay ang assets ng company ninyo sa akin, baka pag-isipan ko pa para makaligtas kayo. Kung hindi, kapag nabangkarote na ang company ninyo ang tatlo, ay hindi sigurado. Pangarap lang yan. Anong problema mo? Harapin mo ako. Mm. Nanlalamang ka sa babae, anong klaseng kakayahan yan? Ang lalaking ito, ang lakas ng loob na hindi sumusuko, ay talagang kaakit-akit. Gwapo rin, mahalaga, may paninindigan. Medyo bihira. Harapin mo ako. Ang gwapong lalaking ito. Ikaw? Samahan mo ako ng isang gabi. Hindi ba malulutas ang lahat? Basta samahan mo lang ako ng isang gabi. Ang gusto mo? Tutulungan kitang gawin yon. Imposible. Dapat mong malaman, sa buong Baichuan, ako lang ang makakatulong sa'yo. Pero kung tatanggi ka ngayon, sa akin, hindi ka na makakasurvive sa gaming industry dito sa Baichuan. Huwag mong kalimutan, nasa likod ko ang pamilya Ye. Alam mo yan? Kaya ko yang gawin. Umalis na tayo. Kahit mabaon tayo sa utang, hindi kita hahayaang apihin. Ang sweet naman ng dalawa ah. Ganito na lang, inumin mo lahat to, tutulungan kita. Sinaseryoso mo yan? Syempre. Pero bilisan mo, wag mo akong sayangin ng oras. Para sa tulad mo, malaking biyaya na tong pagkakataong binibigay ko. Inumin mo! Ye Feng, huwag ka nang uminom. Baka ikamatay mo yan. Matanda na ako, okay lang. Ako na ang iinom. Ye Feng! Ye Feng! Anong ginagawa nyo? Ye Feng? Ye Feng! Manang, sa'yo na siya. Ay, ito na ang huli. Hindi pa rin nahulog sa kamay ko. Guwapo. Tignan mo ang itsura. Talagang nakakaakit. Ikaw? Samahan mo ako ngayong gabi. Siguradong mag-enjoy ka. Ano ka? Sinira mo ang plano ko. Manager Ye, ang young master ay nakainom ng maraming alak, pero nainom na ng gamot para sa pagkalasing. Ang taong ito ay gustong mangasar sa babae ng young master.
Paano ito gagawan? Itapon siya sa dagat. Hayaan siya sa dagat ng buong gabi. Kapag nakabawi ang young master sa pagkatao niya, siya mismo ang mag-aasikaso. Sige. Yefeng, Yefeng, Tignan mo ang kahabag-habag na itsura ninyo. Suling yun. Nakikita mong ang minamahal mo ay inagaw ng iba. Inagaw ng iba. Ano ang pakiramdam mo? Ah, Kung mas maaga mong tinanggap ang paghingi ko ng kasal, hindi na sana nangyari ito. Talagang kahabag-habag ang dalawa ninyo. ako ang nagdala ng kapahamakan sa kanya. Hindi mo dapat siya tratuhin ng ganito. Pakiusap, pakawalan mo siya. Kasalanan ko. Yefeng, Yefeng. Miss, okay lang ba? Suling yun. Maghintay ka lang. Tara. Miss, huwag kang magpadalos-dalos. Dapat mag-isip tayo ng ibang paraan. Ako ang nagdala ng kapahamakan sa kanya. Talagang wala akong silbi. Hindi ko maprotektahan ang kumpanya ng mga magulang ko. Ngayon, kahit siya hindi ko maprotektahan. Ako si Ji Zun Bao. Paano ako masasaktan, Zisha? Bumalik ako. Mahal ko, huwag mo nang uulitin yan, ha? Paano kung may mangyari sa'yo? Paano na ako? Huwag kang mag-alala. Hindi ko na uulitin. Ano ba talaga ang nangyari? Paano ka nakalabas? Sa totoo lang, hindi ko rin alam. Basta naguguluhan lang ako, tapos may sumagip sa akin. Siguro yung mga guard ng KTV. Buti na lang ligtas ka. Pero lahat ng paraan natin, sarang-sara na. Wala na tayong magagawa kundi maghintay ng pagkalugi. Naalala ko, Mahal, ano to? noong nasa masamang sitwasyon ako, may nakilala ako. Sabi niya, taga-pamilya Ye siya, at ako raw ang panganay na anak na lalaki nila. Tama na yung kalokohan mo. Kailangan kong humanap ng tao para ayusin ang kumpanya. Ang Shin High-Tech, malapit nang mawala. Hello? Kailangan niyo pa ba ng isang Ginoo? Nanay, tatay, paumanhin. Hindi ko na ipagtanggol. Ang kumpanyang iniwan ninyo sa akin. Xiaoxin, kasalanan ko ito. Hindi ko na ipagtanggol ang Shin High-Tech. At hindi kita na ipagtanggol. Huwag kayong mag-alala, Tito Chin. Babalik tayo. Xiao Yun? Ano man ang katayuan ko, tutulungan ko ang Shin High-Tech na makaahon. Ang pangako ko sa iyo, gagawin ko. Si. Hey, Maligayang pagdating, Ginoo. Malugod na pagbati sa binata. Ano ang nangyari, mahal? hindi ko rin alam. Bigla lang silang lumapit sa akin. Sinabi nila na ako ang binata ng pamilya Ye. B. Pamilya Ye, alam ko yan. Ang pamilya Ye, ang pinakamayaman sa Baichuan City? Ikaw ang pangunahing binata ng pamilya Ye? Binata, hinihiling naming umuwi ka. Ang mga tao talaga, parang hindi sila nagpe-perform. Talaga ba ako ay ang binata ng pinakamayamang pamilya? Binata, ano ang maaari kong gawin para sa iyo? Gusto kong sumali sa game convention ng Shunteng Technology para tulungan ang Shin High Technology na malagpas sa problema. Madali lang yan. Pagkatapos ngayon, ang Sufeng Technology ko ang magiging numero 1 sa Baichuan City. Pagkatapos, wawakasan ang Shunteng sa Jing City. Tiyak na aakyat ako sa pinakamataas. Ano ang nangyari noong gabing iyon? Paano nakawala ang Yefeng? Hindi ko alam. Pero siguradong may nangyari. Pero okay lang. Ngayon sa Game Festival, tiyak na gagawin ang Shin High Technology. Hindi na muling makabangon. Kapag lubusan nating kontrolado ang game market ng Baichuan City, saka natin sila dahan-dahang haharapin. Oo, dapat maghiganti. Ang cute na yon at ang hindi alam. Ang lalaking walang alam sa mundo. Hindi dapat maging maganda ang buhay. Pagkatapos ngayon, maaari na tayong maglakad ng palapad sa Baichuan City. Narito ang Shin High Technology. Paano posible yon? Anong karapatan ninyong pumunta rito?
malapit nang magsara ang Shin High-Tech. Nakakapal pa ng mukha para pumunta rito? Ikaw? Anong ikaw? Tingnan ninyo ang itsura ninyong kahabag-habag, para kayong mga asong walang amo. At ikaw, Ye Feng, hindi ka ba isang mahirap na delivery boy lang? Anong ipinagmamalaki mo sa harap ko? Ang kapal talaga ng mukha. Suling yun, sinasabi ko sa'yo, sumunod ka sa mahirap na, anong kinabukasan ng meron? Mas mabuti pang sumama ka na lang sa akin. Bibigyan pa kita ng makakain. Malapit nang mawala ang Shin High-Tech. Nandito pa kayo para magpahiya. Ang Sufeng Tech ang tunay na hari ng industriya, nasa rurok ng tagumpay. Ano ba ang Shin High-Tech? Bakit sila nandito? Umalis na kayo. Dahil meron ako nito. Imbitasyon. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa ko? Paano kayo nagkaroon ng imbitasyon? Peki yan sigurado. Gagawa ako ng mabuti, aalisin ko yan para sa inyo. Ngayong araw, ang bagong laro na dala ng Sufeng Tech, ang development team nito, ay ang elite team mula sa Sunteng Tech. Sa pagdating ng elite team ng Sunteng Tech sa Sufeng Tech, siguradong walang kalaban-laban na tayo. Kung ikukumpara ang Shin High-Tech sa Sufeng Tech, parang langgam lang sila. Sa huli, talagang magaling si Chen Chao. Kaya niyang kunin ang elite team ng Sunteng Tech. Anong pinagtatawa mo? Naiinggit ka na ba at nababaliw? Imposible. Yan. Dahil ang elite team ng Sunteng Tech ay nasa Shanghai Tech namin. Nagpapanggap. Ito ang manager ng Sunteng Group at kapatid ko rin. Mapapatunayan niya. Hindi ba't sinasabi ninyo na mayroon kayong elite team ng Sunteng Tech? Anong ebidensya ang meron kayo? Ako ang makakapagpatunay. Oy, saan galing ang cute mo? Anong pinagmamalaki mo dito? Bakit hindi ka niya kilala? Hindi ba ikaw ang punong tagapangasiwa ng Ye family? Talaga bang taga Ye family ka? Young Master, ang mga tao dito ay mababa ang kalidad. Hindi sila makakasabay sa aming Ye family. Hahanap ako ng taong makakakilala sa akin para turuan ang dalawang walang alam na to. Has. Young Master, huwag kang mag-alala. Ang hinahanap ay dumating na. Tutulungan kang makabawi. Sabi ko, itong grupo ng mga matanda at mahina, nagpaplano ba ng pensyon? Malapit na ang demo presentation. Ano kaya ang maipapakita ninyo, mga tao? Ipakita ang bagong laro ng Sufeng Group. Ang demo na ganito kaganda. Siyempre, siya ang magiging number 1 ngayon. Malakas talaga ang Sufeng technology. Sa susunod, dapat magpakita tayo sa harap ni Chen Chao para magpasikat. Kayong mga taga-Exin High Technology Group, hindi ba kayo naglakbay ng malayo para lang mapahiya? Tingnan po ninyo. Ito ang aming Shanghai Technology na bagong laro. Bai Wukong. Grabe, ang galing nito. Ang relasyon ni Zisha at Zizun Bao ay napakaganda. Ang galing din ng Shanghai Technology. Naiwan niya ang Chen Chao ng ilang kilometro. Hindi mo ginawa yan. Sinabi ko na sa iyo ang elite team ng Sunteng Technology ay nasa akin. Hindi posible. Narinig ko lang ang award presenter ngayon. Ay, ang tatay mo, Chen Dajian. Talaga? Siyempre, ako ang magiging number 1. Kahit meron kayong elite team, ano naman? Ang number 1 ngayon, ako ang makukuha. Talagang confident ka. Hintayin mo lang. Ngayon, ipinapahayag ko ang nagwagi sa Sunteng Game Festival at nanguna sa Shanghai Technology. Dad, mali ba ang binasa mo? Ako ang number 1. Huwag kang magpahiya dito. Ang cute niyang, to bakit siya ang number 1? Tumahimik. Magsisi ka agad. Bakit? Dahil siya ang eldest son ng Yeshi Group. Hindi pwede. Talagang hindi pwede. Paano siya naging ang panganay na lalaki ng Ye Group? Nagtutulungan kayo para lokohin ako, tama ba? Hinuli mo ako? Alam mo ba? Sino ako? Ginong Ye, ang anak ko ay walang malay. Hindi nakilala ang dakilang tao. Pakiusap, kahabagan mo kami. Palayain mo ang aming Chen family. Dad, huwag mo silang pakiusapan. Ang aming Chen family ay hindi kailangang magpakumbaba sa kahit sino. Walang hiya. Gusto mo bang wasakin ang aming Chen family? Siya ay ang tagapamahala ng Ye Group. Ang Ye Group ay may kapangyarihan sa buong mundo. Isang pagtapak lang, magugulo ang mundo ng negosyo. Siya ay ang Ye Group na hinahanap sa loob ng 20 taon ang tanging tagapagmana. Nagkasala ka sa Ginoong Ye? Gusto mo bang ibagsak ang aming Chen family? Ginoong Ye, ano ang gagawin natin? Gawin sa Sufeng Technology ang lahat ng naranasan ng Shanghai Technology para malaman nila ang kapalaran ng mga nagkasala sa akin. Tumigil ka!
Chen Fengjiao. Ginoo, alam kong nagkamali ako. Patawarin mo na ako. Hindi na ako uulit. Ginoo, ano ang gusto mong gawin? Itapon mo siya sa labas ng Baichuan City. Ayaw ko na siyang makita. Ginoo, talagang alam kong mali ako. Ginoo, Ang mga pangako ko sa'yo, natupad ko na lahat. Mula ngayon, wala nang aapi sa'yo. Kapag kasama kita, wala na akong kinakatakutan. Aking diwata ng purpura, mula ngayon. Tulad sa laro, magkasama tayong maging masaya at mabuhay ng maligaya. Hindi ko inaasahan. Marunong palang manligaw tong batang to. Siyempre, kung sakaling sa hinaharap, hindi niya tratuhin ng maayos ang aming dalaga. Hindi ko siya palalampasin. Huwag kang mag-alala. Ang taong pinili ng aming Ginoo, tiyak na pagbubutihan niya. Hoy, ang relasyon sa internet, may magandang resulta rin pala. Siyempre, hoy, matanda ka na. Wala ka na sa uso. May karelasyon ako sa internet. Naiinggit ka ba? Hoy, Matanda ka na rin. Relasyon sa internet? Hindi ka ba nahihiya? naiinggit ka lang sa akin. Tatawagan ko na. Si Xiao Yezi. Napakabait at mahinahon niya. Xiao Magalang Yezi, at mabait. parang pamilyar ang pangalan. Naiinggit ako sa'yo. Hey. Ikaw si Qin Tianzhu? Ikaw si Xiao Yezi? Papatayin kita? Matandang to. Hinayaan mo akong lokohin. Mahal, bakit ka gising ng maaga? Huwag kang magulo ha. Malalate na ako sa meeting eh. Anong nagmamadali? Sa puso ko, mas mahalaga ka ng libo-libo kaysa sa trabaho. Ang labis na dila mo. Alam mo, ngayon, ako ay nagtatrabaho para sa buong pamilya ye. Hindi ako pwedeng tamarin. Alam mo ba? Aalis na ako ha. Ang buong pamilya Ye ay akin. Ang akin ay iyo. Tingnan ko kung sinong may lakas ng loob na sumalungat. Ikaw lang ang marunong magsalita. Tatay, may nakilala ako online. Hindi ko papayagan. Hoy, anak, ibigay mo ang cellphone mo kay tatay. Makinig ka kay tatay. Yung mga online romance na yan, talagang hindi ito maaasahan.